Si Musashi ay isang talunan at kasuklam-suklam na ulila na kinasusuklaman ng lahat sa bayan. Gayunpaman, nagbago ang lahat nang magsanay siya upang maging pinakamalakas na Demon Slayer at durugan ang lahat. Ang kwento ay nagsisimula sa isang mundong dating pag-aari ng mga tao, ngunit pagkatapos ng bigla ang pagpapakita ng mga demonyo, natapos ang pamamahalang iyon. Upang labanan ang mga demonyong ito, isang grupo ng malalakas na mandirigma na kilala bilang Bushi ang namuno. Gayunpaman, ilang taon na ang lumipas, nabago ang kanilang kasaysayan, at ang mga tao ngayon ay sumasamba sa mga demonyo, na nagnanais na maging mga manero upang makapag-ani sila ng mga bato para sa kanila. Sa bagong mundong ito na pinamumunuan ng mga demonyo, nabuhay si Musashi ng isang mahirap na buhay. Siya ay isang ulila na itinaboy ng kanyang mga kamag-anak at walang mapupuntahan hanggang sa makilala niya si Kujiro, isang batang lalaki na kasing edad niya na nagturo kay Musashi ng mga pangunahing kaalaman sa pag-espada. Gayunpaman, si Kujiro ay nagmula sa isang pamilya ng mga bushi, at sa pamamagitan ng kanyang ama, natutunan ni Musashi ang tunay na katotohanan tungkol sa kanila. Ang paghahayag na ito ang nagbigay inspirasyon sa kanya na mangarap na maging isang bushi upang mapalaya niya ang mundo mula sa mga demonyo. Ilang taon na ang lumipas mula noon, at si Musashi ngayon ay nagtatrabaho bilang isang manero na makihalubilo sa iba na nag-iisip na siya ang pinakamalakas na manero na nakita nila. Gayunpaman, palihim na kinamumuhian ni Musashi ang kanyang buhay at hiniling na maipahayag niya ang kanyang pangarap na maging isang bushi. Pagkatapos ng kanyang trabaho, lumabas siya ng bayan at binisita si Kujiro, na nakatira sa isang pinahusay na bersyon ng isang kulungan ng aso. Doon, ipinakita niya ang kanyang pinahusay na kagamitan sa pagmimina kay Kujiro at ipinaalala sa kanya ang kanilang pangarap na bumuo ng isang banda ng bushi. Ngunit sa kanyang pagkagulat, tumanggi si Kujiro, sinabing ang kanyang ama ay naghihinala at siya ang dahilan kung bakit sila tinatrato na parang basura. Nakakainis ito kay Musashi at umalis siya, nangakong ipapakita kay Kujiro kung gaano siya kaseryoso. Kalaunan ng araw na iyon, nang pumunta si Kujiro sa bayan, ininsulto siya ng mga tao dahil sa pagdadala ng espada, ngunit tiniis ito ni Kujiro, alam na ito mismo ang sinusubukan niyang protektahan kay Musashi. Kinabukasan, si Musashi, kasama ang kanyang mga kasama, ay dinala sa isang gate kung saan naghihintay ang mga pinuno ng demonyo. Habang ang iba pa niyang mga kaklase ay sabik na makipagkita sa mga demonyong amo, plano ni Musashi na tapusin sila. Ngunit bago siya pumasok, lahat ng kanyang mga gamit, kasama na ang pulang piko, ay kinuha kay Musashi. Pagbukas pa lang ng gate, nasaksihan ng lahat ang isa sa mga demonyong kumakain ng isang manero, na ikinagulat ng lahat maliban kay Musashi, na handa na para dito. Sa puntong ito, nagpasya siyang tapusin ang ilang mga demonyo, ngunit naalala niyang kinuha pala sa kanya ang kanyang piko. Mabuti na lang at nakahawak siya ng piko mula sa lupa, ngunit ang mapurol nitong talim ay nabigo sa labanan, at si Musashi ay napahirapan hanggang sa maging pulpol. Gayunpaman, hindi siya sumuko at patuloy na lumaban. Sa huli, napabagsak siya ng demonyo at naghanda na lumunin si Musashi nang, mula sa kawalan, nagpakita si Kujiro na may hawak na latigo at hinampes ito sa ulo ng demonyo. Pagkatapos ay ibinalik niya sa kanya ang pulang piko ni Musashi, na nagbigay daan sa kanya upang hiwain ang demonyo sa kalahati at gulatin ang lahat. Dahil dito, lumapit sa kanila ang iba pang mga demonyo, ngunit sina Kujiro at Musashi ay nakipaglaban at madaling natalo silang lahat. Nang matapos sila, sa wakas ay pumayag si Kujiro na maging katuwang niya sa bushi nang, mula sa kung saan, isang alon ng enerhiya ang sumulpat mula sa mga bundok, na karaniwang nangangahulugang pagpapakita ng isang Kishin, ang pinakamakapangyarihang uri ng demonyo. Gayunpaman, patuloy silang dalawa sa pagpaslang sa mas maliliit at nagtungo sa Kishin. Sa daan, binanggit ni Musashi kung paano nila matutupad ang kanilang pangarap, ngunit tila hindi gaanong nasasabik si Kujiro tungkol dito. Bagamat gusto niyang umalis sa bayan, ang ideya na ang bushi ay maging bayani ay hindi sumasalamin sa kanya. Sumagot si Musashi sa pamamagitan ng pagsasabi kay Kujiro na makukuha niya ito kapag napag-usapan na niya ang mga bagay tungkol sa bushi. Kalaunan, nakarating sila sa lugar kung saan naroroon ang Kishin, na mas mukhang isang angry bird kaysa isang demonyong boss. Gayunpaman, pinaslang ito ni Musashi tulad ng iba, na nagpaisip kay Kujiro kung ganoon ba talaga kadali iyon.
Laking gulat nila nang mapagaling ng Kishan ang sarili nito, dahilan para magtanong si Musashi kung paano niya matatalo ang bagay na iyon. Di nagtagal, ang mga tao mula noon ay tumakbo dala ang ilang ladrilyo para sa demonyo. Nang makain ito ng Kishan, nag-transform siya sa isang ganap na kakaibang nilalang, ilang beses na mas malaki kaysa sa kanyang huling anyo. Sabay-sabay siyang sinamba ng lahat, at nagkokomento kung paano niya nakuha ang kanyang tunay na anyo pagkatapos ng 5 taon. Si Kujiro, na itinapon habang nagbabago ang anyo, ay napagtanto na hinimatay si Musashi. Bigla, nagpakita ang Kishan sa harap ni Kujiro at hinawakan ang kanyang espada. Sinabihan si Kujiro ng mga manggagawa na kumakain ng mga espada si Kishan, kaya mas mabuting bitawan na lang niya ito. Gayunpaman, tumanggi siya, at kahit gaano pa siya kalakas na itapon sa bundok, nanatili si Kujiro sa kanyang pagkakahawak. Nasaksihan ito, nagsimulang magtanong ang mga manggagawa sa kanyang katinoan, habang si Kujiro, na nakahawak pa rin sa espada, ay naalala ang panahong kinamumuhian niya ito at pinagsisihan ang pagiging isang bushi. Para gamaan ang loob niya, humingi ng tawad ang kanyang ama sa mga bagay na dinanas niya dahil sa kanyang dugong bushi, ngunit kasabay nito, idiniin niya na ang bushi lamang ang lumaban kahit na isinantabi na ng lahat ang kanilang pagmamalaki. Dahil dito, napagtanto ni Kujiro na ang espada ay pagmamalaki ng bushi, at sinabihan siya ng kanyang ama na huwag itong mawala. Matapos magpumiglas ng parang walang hanggan, tuluyan nang nawalan ng hawak si Kujiro sa kanyang espada, na kinain naman ng Kishan. Nang makita ito, sumugod si Musashi patungo sa Kishan, at pagkatapos bumagsak sa kanyang katawan, nagsimula siyang umakyat pataas. Nang marating ang tila tamang lugar, sinimulan niya itong hampasin gamit ang kanyang sandata. Nang sinabihan siya ng iba na huwag istorbohin ang pagkain ng Kishan, lalong nagalit si Musashi at tumama ang isang kritikal na tama, dahilan para mapasigaw sa sakit ang Kishan. Sa galit, sinimulan ng Kishan na hampasin ang parehong lugar, sinusubukang tapusin si Musashi, ngunit ang ginagawa lang niya ay saktan ang sarili niyang katawan. Sa huli, nasira niya ito ng sapat para mabasag ni Musashi ang tiyan ng Kishan. Nakalulungkot, nawalan siya ng paninindigan at tuluyang nahulog sa asido ng tiyan nito. Nang akala ng lahat ay tapos na, lumabas si Musashi mula sa katawan ng Kishan dala ang espada ni Kujiro, na bumuo ng isang walang kapantay na dami ng aura. Pagkatapos ay ibinalik niya ito kay Kujiro, sinabi rito na alam niya kung gaano ito kahalaga sa kanya. Ang pangyayaring ito ay nagpaalala kay Kujiro sa tungkulin ng bushi, at sa wakas ay nagkaroon siya ng motibasyon na maging pinakamalakas na banda ng bushi kasama si Musashi sa kanyang tabi. Dahil natalo ang isang higanteng Kishan, sinabi ni Musashi na ito ang kanilang unang malaking hakbang tungo sa katuparan ng kanilang pangarap. Bigla, binanggit ng mga tao sa tore ng bantay kung paano sila inaatake ng isang higanteng grupo ng bushi. Para mas masusing tingnan, umakyat silang dalawa sa tore ng bantay at nasaksihan ang isang malakastilyong istruktura na patungo sa kanila. Nagpakita ang ilang palumpong mula sa kastilyo, at gamit ang kanilang mga espada, sinira nila ang kalasag na nagpoprotekta sa mga demonyo. Pagkatapos nito, sumugod sila sa Kishan at ginamit ang kapangyarihan ng kanilang mga espada upang lumipad patungo rito. Habang nangyayari iyon, lumapit ang isang bushi sa kanilang dalawa, sinasabing mapanganib para sa mga taong tulad nila na makasama doon. Dahil sa inis, binanggit ni Musashi na siya ang humiwas sa tiyan ng Kishan, dahilan para tumawa ang mga bushi at magtanong kung naniniwala ba talaga siyang sapat na iyon para talunin ito. Naputol ang kanilang pag-uusap nang makabangon ang Kishan at makatayo muli. Bukod dito, nagsimula pa itong magpaputok kahit saan, na nag-udyok kay Kujiro na bumalik at payuhan si Musashi na gawin din iyon. Gayunpaman, nadismaya si Musashi dahil ang kanyang tagumpay ay mananakaw ng ibang mga bushi at ipinaalala kay Kujiro na ang Kishan na ito ang dapat na unang hakbang upang matupad ang kanilang pangarap. Bilang panimula, sinimulan ni Musashi ang pagputol sa mas maliliit na demonyo, at sa panahong iyon, pinag-usapan ng mga miyembro ng Bushi Squad kung paano si Musashi ay may kakaibang paraan ng pakikipaglaban na may kasamang ilang wastong pamamaraan. Di nagtagal, bumalik ang kapitan ng Bushi, si Naotora, at sinabihan ng kanyang mga kasama na masyado niyang inilalantad ang kanyang sarili. Bukod pa rito, pinayuhan siyang huwag ilikas ang mga tao, dahil mga magsasaka lamang sila na namumuhi sa kanila.
Ngunit sumagot si Naotora sa pagsasabing trabaho nila iyon, dahil ang mga bushi bandang dapat na bumawi sa mundo mula sa mga demonyo. Pagkatapos ay inisip niya kung may isang bagay si Musashi na isinasapanganib niya ang kanyang buhay at inutusan ang kanyang koponan na ihanda ang mga crane wings. Matapos harapin ang maliliit na demonyo, tumungo si Musashi sa Kishan, habang si Kujiro, na nakasaksi sa lahat ng ito, ay nanghihinayang na hindi siya naglakas ng loob. Muling nagtamo si Musashi ng ilang pinsala, ngunit patuloy lamang itong nagpapagaling sa katawan nito. Nang sandaling iyon, isang lubad ang pumulupot sa kanya at dinala siya sa tuktok ng bundok, kung saan ngayon ay tinanggap siya ni Naotora sa kanilang kampo. Nakilala siya ni Musashi bilang ang lalaki mula noon at tinanong siya tungkol sa dahilan kung bakit nila siya sinusubukang pigilan. Binanggit pa niya na ang Kishan ang magiging una niyang tagumpay, dahilan para sabihin ngayon na hindi nila basta-basta hayaang tumakbo palabas ang isang mainitan ng ulong lalaki sa larangan ng digmaan. Nang patuloy na makipagtalo si Musashi, nagtanong siya kung paano niya mapapatalsik ng mag-isa ang Kishan at ipinakita sa kanya kung gaano karaming bushi ang kailangan para mapabagsak ang isa. Nagpatuloy siya sa pagsasabi kay Musashi na hindi pa siya lumaban or hindi pa sapat ang pag-iisip tungkol dito at pinayuhan siyang sumuko. Sandaling naisip ni Musashi na maaaring tama siya, ngunit kahit na noon, naniniwala si Musashi na kung hindi niya ito gagawin ngayon, maaaring pagsisihan niya ito sa huli. Dahil doon, nagawa niyang makawala at tumakas, habang nagpa siya si Naotora na huwag makialam. Para bang may isinasapanganib si Musashi, tiyak na isa siyang bushi. Kasabay nito, inihanda ng iba ang paggalaw ng mga crane wings, ngunit bago pa man nila ito magamit, tinamaan ni Musashi ang bundok sa itaas gamit ang kanyang sandata, nabasag ang gilid at nagpadala ng mga durog na bato patungo sa mga bushi na humahawak sa binti ng Kishan. Ang kanyang mga aksyon ay nagbigay daan sa Kishan na makawala at maiwasan ang pag-atake ng Mag Crane Wings. Gayunpaman, ito ay gumagana ng maayos para kay Musashi, dahil pinapayagan siyang sumugod sa Kishan. Kasabay nito, sinabihan ni Kujiro si Musashi na wasakin ang sungay nito sa pusod, at sa pakikinig sa kanyang payo, dumapo si Musashi sa ulo ng Kishan at inihampas ang kanyang sandata upang baliin ang sungay nito. Bagamat nagawa niyang basagin ang isang bagay, ang bagay na iyon ay naging sarili niyang sandata. Dahil wala nang maipagtatanggol ang sarili, naghanda ang Kishan na magpaputok sa kanya. Ngunit bago iyon mangyari, nagpakita si Naotora sa harap niya at pinutol ang sungay ng Kishan sa isang galaw. Nang maayos na ang Kishan, humingi ng tawad si Naotora sa pagnanakaw sa unang malaking hakbang ni Musashi. Pagkatapos nito, nahati ang katawan ng Kishan sa ilang bahagi, na nagpapahintulot sa lahat ng mga bushi na sumipsip ng mga kapangyarihan nito. Nang makitang nagdiriwang ang mga bushi, binanggit ni Kujiro kung paano ito nararamdaman, at napagtanto ni Musashi na parang sining lang ito sa scroll tungkol sa mga bushi. Narinig ito, napaiyak si Kujiro, dahil lahat ng sinabi sa kanya ng kanyang ama ay totoo pala. Kasunod nito, itinali ang mga sumasamba sa demonyo, at kinutya nila ang mga bushi dahil sa pagsasabi ng parehong mga bagay sa loob ng 100 taon, ngunit walang nagagawa. Bukod dito, sinabihan niya si Naotora na huwag hilahin ang lahat para lamang sa isang imposibleng pangarap. Sumagot si Naotora sa pagsasabing gusto nila ng isang kinabukasan na walang mga demonyo, at iyon ang dahilan kung bakit sila nangangarap ng imposible. Dagdag pa niya sa pamamagitan ng pagtatanong sa mga sumasamba sa demonyo kung ayaw nilang tumingin ang kanilang mga anak sa asul na kalangitan ng walang takot, na wala silang ibang magawa kundi tumahimik. Panghuli, nangako siyang tutuparin ang pangarap at gagawing malaya ang isang mundo mula sa mga halimaw na kumontrol 100 taon na ang nakalilipas. Pagkatapos, formal na ipinakilala ni Kujiro ang kanyang sarili at si Musashi kay Naotora, na muling humingi ng tawad sa pagnanakaw ng kanilang tagumpay. Pero sinabi ni Kujiro na wala sila sa posisyon para magreklamo, na ngayon ay sinang-ayunan naman ng mga kasama ni Naotora. Sinabi kay Musashi na iniligtas ng kapitan ang buhay niya, na lalong nagpaloles sa galit niya. Nang makita kung gaano kasaya ang lahat, naisip ni Musashi na mas mabuting itago muna ang nararamdaman niya. Nang akmang aalis na siya, pinigilan siya ni Naotora at ipinaalam kay Musashi na kahit mahina pa siya ngayon, baka maabyutan niya ito sa pamamagitan ng pagsusumikap.
Nang magsimulang sumang-ayon ang lahat sa kanya, tuluyan nang nawala ang katahimikan ni Musashi at sinigawan si Naotora. Sinabihan siyang tumigil sa pag-arte ng napakalakas at ipinahayag na labis siyang naiinis dahil nagnanakaw siya ng kanyang unang kredito. Ang ilan sa mga bushi ay nagsimulang humanga sa kanyang kakaibang ugali, at naisip ni Naotora na kailangan ng lakas ng loob para magtapat. Ipinaalam kay Musashi na gusto niya ang mga taong may lakas ng loob. Pagkatapos nito, binigyan niya si Musashi ng isang bagay na parang kristal, na sinasabing ito ay isang consolation prize para sa pagkagnanakaw ng kanyang unang kredito. Nang gabing iyon, patuloy na nababagabag si Musashi sa nangyari at sinubukang itapon ang premyo, ngunit tumigil matapos masusing tingnan at mapagtanto na isa pala itong kaleidoscope. Dahil dito, napagtanto ni Kujiro na nakakita na siya ng katulad nito dati at inilabas ang maaasahang scroll. Sa scroll na iyon, tila may isang bushi na gumagamit ng parehong kagamitan. Matapos mas pagtuunan ito ng pansin, napagtanto ni Musashi na ang disenyo sa loob ng kaleidoscope ay katulad ng larawan ng demonyo sa scroll. Dahil dito, naisip niya na isa itong kagamitan na nagbibigay daan sa kanya upang makahanap ng ilang malalaking babae at paminsan-minsan ay mga demonyo rin. Dahil sa kanilang kuryosidad, napagpasyahan nilang basahin din ang tekstong nakasulat sa scroll, na nakatulong sa kanila na malaman na mayroong daan-daang kisyon na naroon sa mundo. Hinuhulaan din ng scroll na kapag natupad na ang pangarap, gagaling ang bansa. Ang mga banal na kayamanan ay babalik sa mga punong nasa itaas na pumapaslang sa mga kisyon sa itaas, at kapag nangyari iyon, magkakaisa ang lupain. Ang taong responsable sa pag-iisa ang siyang mamumuno bilang bagong hari. Sa ibang lugar, si Naotora, na nasa bayan pa rin, ay nilapitan ni Musashi, na nagtanong kung gusto niyang pag-isahin muli ang bansa. Nang pumayag si Naotora, sinabi ni Musashi na wala pang sino man sa loob ng 100 taon ang nakagawa nito, kaya naman siya ang makakagawa ng gawaing ito. Kinabukasan, naghanda sina Kujiro at Musashi para tuluyang umalis sa bayan at inihatid sila ng mga kasama ni Musashi. Matapos maglagay ng distansya sa pagitan nila at ng kanilang bayan, napagtanto ni Musashi na ginugol nila ang kanilang buong buhay sa isang maliit na lugar. Bukod dito, naisip niya na kung hindi siya tinuruan ni Kujiro or ng kanyang ama ng swordsmanship, malamang ay naguhukay pa rin siya ng mga bato. Sa ibang lugar, isang mapanganib at mahusay na catgirl ang nakaupo sa tabi ng ilog, binababad ang kanyang mga paa sa tubig. Sa daan, iminungkahi ni Musashi na itama ang kanilang unang pagpaslang sa pagkakataong ito. Sa kanilang unang gabi, naniniwala silang walang magaganap na away sa pagitan nila. Ngunit habang lumilipas ang mga araw at patuloy na tumitindi ang kanilang mga paghihirap, naubusan silang dalawa ng pagkain, at sinisisi ni Musashi si Kujiro sa hindi sapat na pag-iimpake. Dahil sa inis, kinutya niya si Musashi dahil sa pag-iwan sa kanya ng lahat ng paghahanda at tinawag siyang isang prinsesa na may silungan. Bukod pa rito, binanggit ni Kujiro na mayroon siyang mga kapangyarihan na wala si Musashi, at ang mga kapangyarihang ito ay lumabas na ang kapangyarihan ng pagkamaaasahan. Matapos makahuli ng isang grupo ng isda ng mag-isa, tinukso niya si Musashi dahil wala siyang nahuli. Ikinagalit ito ni Musashi, at nagpasya siyang hulihin ang kasing dami ni Kujiro. Ngunit nang umalis si Musashi, pinagsisihan ni Kujiro ang lahat ng iyon, dahil mas sinikap ni Musashi ang pangangaso ng demonyo. Gayun din, nabigo si Musashi na makahuli ng kahit anong isda at nagpasya siyang huwag lumaban kahit kanino. Upang humingi ng tawad, bumalik siya kay Kujiro, ngunit nadatnan niya itong nakahiga sa lupa na may tama ng espada sa mukha. Nang sandaling iyon, nagpakita ang parehong babae mula sa nakaraan sa likuran ni Musashi at inihagis siya sa lupa. Pagkatapos ay umupo ito sa ibabaw niya, sinabihan si Musashi na ibigay ang lahat ng kanyang mahahalagang gamit. Nang mapagtanto na siya ang nanakit kay Kujiro, binuhat siya ni Musashi at sinubukang ibagsak, ngunit nagawa niyang makabangon muli. Kasunod nito, lumapit siya muli sa kanya, ngunit sa pagkakataong ito, hinawakan ni Musashi ang kanyang braso at binuhat siya, ipinaalam sa kanya na medyo magaan at maliit siya para sa kanya. Ngunit dahil dito, na-headlock niya si Musashi at nauntog sa lupa. Ngunit kahit ang galaw na ito ay nabigo laban sa kanya. Bukod pa rito, ang pakikipaglaban sa kanya ay nagpaisip kay Musashi kung paano niya natalo si Kujiro nang, mula sa kung saan, sinimulan ng babae na kausapin si Musashi ng may kapansin-pansing mga bagay.
Bukod dito, sinabi niya kay Musashi na hindi siya mag-aatubiling makipagsesyon sa kanya. Ngunit habang sinusubukan ni Musashi na harapin ang isang pakiramdam, hinugot ng babae ang kanyang punyal, ngunit muling natapon. Pagkatapos ay kinutya ni Musashi si Kujiro dahil sa labis na pagkadismaya at sinabi sa babae na ang kanyang maliit na panlilinlang ay hindi gagana sa kanya. Nang makitang walang gumagana kay Musashi, hinugot niya ang kanyang sikretong sandata. Ngunit bago pa man niya ito magamit, narinig niya ang tunog ng busina, na nag-udyok sa kanya na umatras sa kanilang motor, na nag-iwan sa dalawa na walang pagpipilian kundi sumunod sa kanya. Maya-maya, nagpakita ang babaeng si Sugomi sa harap ng kanyang kapitan ng bushi at ipinaalam sa kanya na nagawa niyang nakawin ang motor mula sa mga bushi na iyon, tulad ng kanyang itinuro. Nang marinig iyon, pinuri niya ito sa mahusay na paggawa at niyakap siya, habang hiniling ni Sugomi na bigyan siya ng susunod na mga utos. Ipinaalala sa kanya ng kapitan na nagngangalang Hideo na ang kanilang trabaho ay manghuli ng mga demonyo upang mapag-isa nilang muli ang bansa, na sinang-ayunan naman ni Sugomi. Samantala, ang dalawa ay tumakbo patungo sa kampo ng bushi habang kumakain ng isda at napagtanto na ngayon ay mayroon ding katulad na kuta ang grupo ni Naotora. Pagpasok, silang dalawa ay naglibot-libot at kalaunan ay nakasalubong si Sugomi. Nang akusahan nila siya ng pagnanakaw ng kanilang motor, binanggit ni Sugomi na hiniram lamang niya ito at hiniling sa kanila na sundan siya. Matapos siyang sundan sa balkonahe, napansin ni Musashi ang bayan na nasa loob ng kuta. Ipinaalam sa kanya ni Sugomi na ito ay isang kastilyo na maaaring maglakbay. At nang hilingin ni Musashi na magpaliwanag, sinabi niya na ang Kishan ay sumusulpot sa buong bansa at sinusundan at hinabol sila ng mga grupo ng bushi. Posible ang lahat ng ito salamat sa mga taong naninirahan sa bayan, kabilang ang mga utusan, mga manggagawa ng armas, mga magsasaka, mga mediko, at iba pa. Ang mga tao ay namumuhay ng ganito sa loob ng maraming siglo at ngayon ay naging isang higanteng pamilya na sama-samang lumalaban. Habang gumagala sa bayan, may ilang mga bata na lumapit kay Sugomi, humihingi ng tulong sa kanila para magsanay. Ang pagkakita sa kanya na naglalaro kasama ang mga bata ay nagpaalala kina Kujiro at Musashi ng kanilang pagkabata. Pagkaraan ng ilang panahon, hiniling niya kay Kujiro na pumalit. At habang nakikipaglaro ito, ipinaalam ni Sugomi kay Musashi na kahit na ang Bushi Band ay parang isang malaking pamilya, wala siyang kadugo. Ang pag-uusap tungkol dito ay nagpaalala kay Sugomi ng kanyang ate, na dating nagsasabing lumalaban sila para protektahan ang mga mas mahihina kaysa sa kanila. Ngunit lahat ng kanyang kamag-anak ay nawalan ng buhay, at ipinaalam sa kanya ni Musashi na nangangahulugan ito na pareho silang dalawa. Pagkatapos noon, oras na para pumalit si Musashi, at sabay na dumating si Hideo, natutuwa na magkakasundo sila. Nang gabing iyon, inimbitahan niya sila para sa hapunan at naghain ng mga pagkaing hindi pa nakikita ng kanilang mga mata sa bukid. Pagkatapos ay pinuri niya sila dahil sa pagkakaroon ng mga magagandang figure ng Baikon na tiyak na sila ay mga dekalidad na bushi. Panghuli, inanyayahan niya silang lumaban kasama ang kanilang banda, na sinasabing maaari na lang nilang hatiin ang Katetsu pagkatapos. Ngunit matapos mapagtanto na hindi nila alam kung ano ang Katetsu, itinuring sila ni Hideo na walang silbi at inutusan si Sugomi na itali sila. Wala nang ibang pagpipilian, tumayo siya at kinuha ang kanyang sandata, ginamit ito upang itali sila. Nang sabihin sa kanya ni Musashi na palayain sila, humingi ng tawad si Sugomi habang nanginginig sa takot. Habang silang dalawa ay nakakulong sa loob ng isang selda, napilitan si Sugomi na tawagin ang kanyang sarili na walang silbi at talunan ni Hideo. Pagkatapos ay tinanong niya kung alam niya ang sitwasyon nila, na sinang-ayunan naman ni Sugomi, na sinasabing nauubusan na ng mga miyembro at Katetsu ang kanilang banda. Upang matugunan ang isyong ito, nagpa siya si Hideo na manawagan para sa ganap na pagkilos ng bayan sa susunod na umatake ang isang demonyo. Nangatuwiran si Sugomi sa pagsasabing may mga nakatatanda at mga bata na hindi kayang lumaban. Ngunit ayon kay Hideo, ang trabaho ng bushi ay labanan ang mga demonyo, at naniniwala siya na dapat maging isang kagalakan ang lumaban hanggang sa huling tao. Matapos mabigang sumagot si Sugomi, pinilit niya itong sabihin ang argumento niya, na wala siyang ibang magawa kundi ang umakto na parang alipin sa harap niya muli. Pagkatapos noon, binisita ni Sugomi ang dalawa, tinanong kung mayroon silang Katetsu.
Ngunit nang mapagtanto niyang hindi nila alam kung ano iyon, sinabi ni Sugomi na ito ang kapangyarihang inilalabas kapag nadurog ang katawan ng Kishan. Habang nag-uusap sila, napansin ni Musashi ang kakaibang kilos nito at sinabihan si Sugomi na sabihin ang nasa isip niya. Noong una, sinubukan niyang tumanggi, ngunit kalaunan ay ipinahayag niya na tutol siya sa ganap na pagkilos ng bayan. Matapos itong sabihin, natakot siya at tumakbo palayo, iniisip kung paano siya nagkakaroon ng masasamang iniisip dahil kay Musashi. Nang gabing iyon, nakatakas silang dalawa sa pamamagitan ng pagnanakaw ng susi, salamat sa kasanayan ni Kujiro sa pangingisda. Pagkatapos ay tumakbo sila sa rooftop at natagpuan ang motor ni Kujiro. Ngunit bago pa sila makagalaw, napansin ni Kujiro ang isang higanteng Kishan na patungo sa kanila. Samantala, nakasalubong ni Sugomi si Hideo, na nag-utos sa kanya na ibigay ang mga espada ng bayan at sabihin sa kanila na ipagtanggol ang kanilang tahanan laban sa mga demonyo. Gayunpaman, dahil alam niyang hindi ito ang tamang gawin, naalala ni Sugomi ang mga salita ni Musashi at sinabi kay Hideo na tutol siya sa ganap na pagkilos. Narinig ito, muntik na siyang suntukin ni Hideo ngunit tumigil siya. Pagkatapos ay nagsimula siyang umiyak habang sinasabing ang kanyang ampon na anak ay lumalaban sa kanya. Binanggit pa ni Hideo na itinuring niya ito na parang sarili niyang anak sa buong panahon na ito, ngunit hindi niya kailanman naunawaan ang kanyang pag-ibig. Sa huli, sinunggaban niya si Sugomi at iniwan itong nakasabit sa rehas ng balkonahe, sinasabing wala siyang silbi. Hindi lang iyon, inutusan din niya itong lumabas ng kastilyo, sinasabing hindi na siya isang bushi na miyembro. Sa pag-iisip sa ilang, natakot si Sugomi, at nangako si Hideo na kikilos na parang hindi ito nangyari kung makikinig siya sa kanyang mga utos. Sa huli, napilitan si Sugomi na sumang-ayon sa kanya at sinabihan ni Hideo na wala siyang magagawa kung wala siya, lalo na't hindi siya mabubuhay. Ang buong sitwasyong ito ay nagpapaalala kay Sugomi kung paano tinatrato ang kanyang kapatid sa parehong paraan at naniniwala siyang tiyak na nakakadismaya ito para sa kanya. Kalaunan, nagpasya siyang labanan si Hideo at protektahan ang mga tao ng bayan. Ngunit nagresulta ito sa pag-ulit ng mga salita ni Hideo sa kanyang isipan, na nagpapaalala sa kanya kung paano siya maaaring palayasin sa kastilyo. Gayunpaman, nag-ipon siya ng lakas ng loob at nagpasya na gawin pa rin ito upang protektahan ang lahat tulad ng kanyang kapatid, ngunit nabigo pa rin siyang sirain ang larawan ni Hideo. Bigla, ang dalawa ay pumasok sa silid sakay ng kanilang motor, nagtatanong kung alam niya kung nasaan ang kanilang mga armas. Binanggit ni Sugomi na sinabi ni Hideo na dapat silang dalawa ay manatiling nakakulong. Nainas ito kay Musashi, at binanggit niya na walang pakialam sa sasabihin ng halos pumanaw na lalaking iyon. Sinabi ni Sugomi na wala siyang pagpipilian, dahil mahina siya at talunan, ngunit sinabihan siya ni Musashi na ang sinumang makakatalo kay Kujiro ay hindi mahina. Bukod pa rito, pinuri niya ang mga sandatang ginagamit ni Sugomi, na sinasabing iba talaga siya. Dahil dito, pumayag si Sugomi na ipakita lamang sa kanila ang kanilang mga espada kung tutulungan din nila siya gamit ang isang bagay. Napansin nila ang lahat ng tao na nagtitipon malapit sa mga gate, at iminungkahi ni Sugomi na sirain ito upang makatakas silang lahat. Ipinaalam ni Kujiro sa kanya na maaaring atakihin sila ng Kishan sa ganitong paraan, ngunit sinabihan lamang siya ni Sugomi na ang isang driver na tulad niya ay dapat manahimik. Nakialam si Musashi, sinabi kay Sugomi na maaari siyang laging umasa kay Kujiro. Gayunpaman, dahil alam niyang kailangan nilang protektahan ang mga tao ng bayan, isang ideya ang pumasok sa isip ni Kujiro. Sa ibang lugar, nagbigay ng talumpati si Hideo sa mga tao ng bayan, sinabi sa kanila na kailangan nilang gamitin ang kanilang buong lakas upang labanan ang mga demonyo. Para doon, kailangang ipagpaliban ang demonyo, at dito pumapasok ang mga tao ng bayan. Nang marinig ito, nagsimulang magpanik ang lahat, dahil hindi pa nila nagawa ang ganitong bagay noon. Nang sinubukan ng isa sa kanila na tumakas, pinigilan siya ng bushi na nagbabantay sa pinto. Pagkatapos lang, isang smoke grenade ang bumagsak sa apoy, na lumikha ng smoke screen sa paligid ng lugar. Kasabay nito, nagpakita si Sugomi, sinabi kay Hideo na imposible ang ganap na pagkilos. Sinabi pa niya na ang pagpapadala ng mga hindi mandirigma sa labanan ay makakahiya sa sinumang tunay na bushi.
Nang makipagtalo siya sa pagsasabing ang pangkat ng Bushi ay umiiral upang labanan ang mga demonyo, sinabi ni Sugomi na kawalang isipan na harapin ang demonyong iyon ng harapan at iminungkahing magtago hanggang sa makalampas ito. Dahil dito, nabanggit ni Hideo na si Sugomi ay hindi kailanman naging maayos magsalita at nagtaka kung ito ba ay isang uri ng pakana. Dahil alam niyang naunawaan niya ang kanyang mga iniisip, nagsimulang matarante si Sugomi, ngunit sinabihan lamang siya ni Musashi na huli na ang lahat, dahil inasikaso na nila ang mga bushi na nagbabantay sa gate. Ngayong malinaw na ang daan, bumaba si Sugomi at pinayuhan ang mga tao ng bayan na tumakbo, ngunit napagtanto lamang na sila ay masyadong natatakot na sumunod. Dahil wala nang ibang pagpipilian, sa wakas ay naglakas loob siyang labanan si Hideo ng mag-isa. Bago pa man magsimula ang laban, sinimulan ng mga bushi na hulihin ang mga tao ng bayan. Sa kabutihang palad, sinimulan na ni Musashi na harapin sila, sinabihan si Sugomi na magtuon sa kanyang laban. Dahil dyan, sinubukan ni Sugomi na agawin ang ulo ni Hideo ngunit hindi siya nakatama ng kahit isang atake. Kalaunan, natalo siya ni Hideo at natamba sa lupa. Ngunit nang subukan niyang kumilos, hinawakan ni Hideo ang kanyang binti at itinulak siya sa lupa. Hindi makabangon, pinahirapan siya ni Hideo, na patuloy na sinipa siya hanggang sa gusto niya. Pagkatapos nito, hinawakan niya si Sugomi sa kwelyo nito, handa na siyang suntukin sa hindi inaasahang pagkakataon, nag-spit siya ng dugo sa kanyang mukha, dahilan para bumitaw siya. Pagkatapos ay tumayo siyang muli at sinabi kay Hideo na tapos na siyang makinig sa kanya at lalaban kahit gaano pa siya kaina. Dahil dyan, pinakawalan niya ang kanyang mga kapangyarihan at sinugod si Hideo habang iniiwasan ang mga atake nito. Ang laban na ito ay nagpaisip sa kanya na sinunod lamang niya si Hideo upang mapanatili ang isang lugar na maaari niyang mapabilang, at ipaalam sa mga tao ng bayan na maituturing silang mawawalan ng lahat kung patuloy nilang susundan ang lalaking ito. Tinawag siya ni Hideo na isang traidor at nagpakawala ng ilang mga atake pa. Ngunit matapos silang iwasan, binitiwan ni Sugomi ang kanyang mga lubad at, matapos itali si Hideo, ay inihagis ito sa lupa. Habang nakatali siya na parang aso, lahat ay tumakbo palayo para sa kanilang buhay. At si Hideo, na nakasaksi nito, ay walang nagawa kundi sigawan sila na huwag suwayan ang kanilang amo. Nang makaalis na ang lahat sa isang ligtas na lugar, sinabihan nila si Sugomi na tumakas din. Gayunpaman, naroon pa rin siya sa kastilyo, dahil alam niyang kahit tumakas siya, hindi siya makakarating sa tamang oras. Nagsimula siyang matakot sa pag-iisip ng kasawian, at nagsimula siyang magnais na mabuhay pa ng mas matagal. Kalaunan, nakaharap ng demonyong iyon si Sugomi, at sa tamang oras, dumating si Musashi sakay ng motor at iniligtas si Sugomi. Kinabukasan, naglakad-lakad sina Musashi at Kujiro sa paligid ng mga labi, pinag-uusapan kung paano nawasak ang buong kastilyo. Ngunit kasabay nito, mukhang mas masaya ang mga tao kumpara noong panahon na si Hideo ang namamahala. Bigla silang nilapitan ng ilang matatandang babae, at hiniling na ilayo si Sugomi sa kastilyo. Matapos marinig ito, tuwirang tumanggi si Sugomi na umalis, dahilan para magtanong si Musashi kung bakit nila siya pinalayas. Isa sa mga lola ang nagsabi sa kanya na kailangan niyang makatakas kay Hideo dahil nagkawatak-watak ito matapos ipagkanulo ng kanyang mga tao at mas lalo siyang nahumaling dito. Kung magsasama silang dalawa, maaaring subukang manipulahin siya muli ni Hideo. Nang tiyakin ni Sugomi na hindi na siya makikinig sa kanya, tinanong siya ng lola kung sigurado ba siya tungkol doon, dahilan para manginig siya sa takot. Muli niyang sinabi kay Sugomi na guguluhin siya ni Hideo hanggat mananatili siya. Bagamat sumasang-ayon si Sugomi sa lola, ayaw niyang iwan ang lugar na kinalakihan niya at ang mga alaala niya kasama ang kanyang kapatid. Nang makita ang reaksyon nito, nagpa siya ang mga tao sa bayan na protektahan si Sugomi mula kay Hideo. Ngunit sa halip na sumang-ayon na manatili, nagpa siya siyang umalis sa kastilyo. Pagkatapos nito, tinanong ni Sugomi kung ayos lang ba sa kanya na sumama sa kanilang dalawa, na sinang-ayunan naman ni Musashi. Nang gabing iyon, umupo siya sa bubong at umiiyak nang nagpakita si Musashi at pinayuhan siyang matulog. Bukod dito, kinwestiyon niya ang dahilan kung bakit nagpa siya siyang umalis sa kastilyo at sinabihan siya ni Sugomi na mas makabubuti para sa lahat ang ganitong paraan. Kung hindi siya lalabanan nito at magiging puppet niya ulit, maaaring saktan niya ang mga tao sa bayan sa halip na protektahan sila.
Naiintindihan ni Mosashi ang nararamdaman niya dahil mahirap para sa sinuman na bitawan ang kanilang mga magulang, na sinagot naman ni Sugomi na hindi niya ito tunay na ama, na lalong nagpapakakaiba sa sitwasyon. Ngunit hindi sumang-ayon si Mosashi, at sinabi sa kanya na natural lamang na umasa sa isang nakatatanda pagkatapos mawala ang kanyang mga magulang. Sinabi pa niya na itinuring niya ang ama ni Kujiro bilang kanyang tunay na ama dahil siya ang dahilan kung bakit may pangarap si Mosashi na dapat sundin. Ipinaalala nito kay Sugomi ang kanyang pangarap na maging isang bushi tulad ng kanyang kapatid, at nagpasya siyang maging mas malakas kaysa sa kasalukuyan. Kinabukasan, naghanda silang tatlo na umalis at kinawayan sila ng buong bayan, na nagdulot ng pagluha ni Sugomi. Gayunpaman, tinanong ni Kujiro si Mosashi tungkol sa kanilang susunod na destinasyon. At pagkatapos tumingin sa kristal, iminungkahi niya na puntahan ang Asul na Kishan sa unahan. Binanggit ni Sugomi na walang saysay ang pagpaslang sa isang demonyo kung walang pumupuri sa kanya para dito. At nang sabihin ni Mosashi na siya ang pupuri sa kanya, sinampal siya sa mukha. Kalaunan ng araw na iyon, natagpuan ni Mosashi si Sugomi na nakaupo sa tabi niya, idinidiin ang mga aset nito sa kanya. Natakot siya na baka magkamali si Kujiro sa pagkakita nito. At upang maiwasan iyon, sinubukan siyang pigilan ni Mosashi, na nagresulta sa pag-aalis ng suot ni Sugomi. Nabigla sa nangyari, tiningnan ni Mosashi si Kujiro, na tila gulat na gulat din tulad niya. Dahil alam niyang ang hindi pagkakaunawaang ito ay maaari lamang magdulot ng pagkawala ng kanilang isang taong gulang na pagkakaibigan, naniniwala si Mosashi na ang tanging paraan para maayos ito ay sa pamamagitan ng pagbubunyag ng kanyang nakakahiyang sikreto, na siyang interes niya sa mga matatandang babae. Tila, ang mga estudyante sa paaralan ng pagmimina ay napailalim sa isang mahigpit na pamumuhay, at sinumang mahuling na may kasamang mga babae mula sa bayan ay mapapatalsik. Nagresulta ito sa pagkakaroon ng pagkapit ng mga estudyante sa mga nanay at pagkagusto sa kanilang mga guro. Pero dahil hindi niya basta-basta masasabi iyon, kailangan niyang linawin ito kay Kujiro habang tinatanggihan si Sugomi nang hindi ito sinasaktan. Samantala, naalala ni Kujiro kung paano sila naging magkaibigan ni Mosashi sa loob ng 10 taon at malugod niya itong bibigyan ng basbas kung sakaling makahanap ito ng babaeng mamahalin niya. Ngunit hindi nagustuhan ni Kujiro ang sitwasyong ito. At ang tanging paraan para maintindihan ni Mosashi ay sa pamamagitan ng pagbubunyag ng kanyang pinaka-nakakahiya na sikreto. Lumalabas na walang experience si Kujiro sa mga babae, na mauunawaan naman dahil isa siyang bushi na kinutya ng lahat sa bayan. Naniniwala rin siyang playboy si Mosashi at mayroon siyang napiling babae. Dahil ayaw mapahiya, pareho silang nagpanik hanggang sa lumapit sa kanila si Sugomi at humiling na maging magkaibigan. Nalilito, binanggit ni Mosashi na akala niya ay magkaibigan na sila at tinanong kung bakit hindi niya pinapansin si Kujiro. Sumagot si Sugomi na akala niya ay galit ito sa kanya dahil tinawag niya itong driver kanina. Panghuli, tinanong niya kung bakit nagsimula itong mag-alis ng suot at sinabihan siya ni Sugomi na payo ng kanyang kapatid na mag-alis ng suot kapag hindi siya sigurado kung ano ang gagawin. Nang makita siyang nahihiya, lubos na naunawaan ng dalawang lalaki ang kanyang pinagdadaanan. Kinabukasan, nasaksihan ni Mosashi ang isang demonyong nagtatangkang nakawin ang espada ni Kujiro, at hinabol niya ito. Hawak ang metal na poste, sinubukan niyang hampasin ito, ngunit nabali ang poste. Sa kalaunan, huminto ang demonyo sa isang lugar na puno ng mga espada, at bago pa man maintindihan ni Mosashi ang nangyayari, napansin niya ang isang lalaking nakatayo sa malapit. Pinahiram niya si Mosashi ng isa sa kanyang mga espada habang malapit ng limunin ng demonyo ang kanya. Hindi na nag-isip pa, kumuha si Mosashi ng isang espada, at mula sa kung saan, isang napakalaking lakas ang nagsimulang magpakita, na bumubuo ng mga kristal sa buong katawan niya. Sa wakas, nabasag ang mga kristal at ang enerhiya ay lumipat sa espada. Gamit iyon, nagpadala siya ng isang pag-atake patungo sa demonyo, na agad na nabasag ang katawan nito at natalo ito ng walang kahirap-hirap. Pinuri siya ng lalaking iyon, tinanong kung ito ba ang unang beses na gumamit si Mosashi ng talim ng Katetsu. Pagkatapos ay hinigop ni Mosashi ang Katetsu mula sa pagpuksa sa demonyo. Ngunit pagkatapos noon, nahati ang kanyang espada. Gayunpaman, walang pakialam ang lalaking iyon at mas nakatuon sa kung paano nakakuha ng ganito kalaking kapangyarihan si Mosashi mula sa espada.
Naputol ang kanilang pag-uusap nang magpakita ang kanyang kasama at nakita siyang nagsasalita tungkol sa mga espada sa ganoong paraan. Humingi siya ng tawad kay Musashi para sa kanyang master na mayabang. Dahil doon, nagpasya silang dalawa na umalis. At nang tanungin ni Musashi ang kanilang mga pangalan, tinawag ng lalaking iyon ang kanyang sarili na isang taong inuupahan na walang pangalang dapat ibahagi. Sakto, dumating sina Kujiro at Tsugomi, ngunit hindi naniwala kay Musashi nang sabihin niya ito sa kanila dahil nawala na ang lahat ng espada. Gayunpaman, nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay, at nang marinig ang pag-uusap ni Musashi tungkol sa talim ng Katetsu, pinayuhan siya ni Tsugomi na bumili ng isa. Binanggit pa niya na ang kanyang sandata ay gawa rin sa Katetsu, dahil ang sungay ng mga demonyo ay maaari lamang putulin ng mga talim ng Katetsu. Kasunod nito, dinala niya sila sa isang lugar na puno ng mga mangangalakal na nagbebenta ng mga bagay sa mga bushi, kabilang ang mga talim ng Katetsu. Natuwa si Musashi nang makita na ang lugar ay puno ng bushi at ipinaalam sa kanya ni Tsugomi na ang mga bandang bushi ay gumagamit ng Katetsu bilang kanilang pera. Dahil doon, sinimulan ni Musashi na hanapin ang mga talim, ngunit nalaman niyang ang mga auction ng talim ay nakalaan sa huli. Habang naghihintay, nagpasya silang kumain ng ramen at nilapitan ng isang tao na nagtanong ng pangalan ng kanilang banda. Ngunit nang mapagtanto niyang wala pa silang pangalan, nagsimula siyang tumawa at hiniling kay Tsugomi na iwanan ang mga talunan at sumama na lang sa kanya. Matapos siyang paalisin ni Musashi, tinanong ni Tsugomi kung bakit sila abala sa pangangaso ng mga demonyo, na sinagot ni Musashi na ang kanilang pangarap ay maging bushi at bumuo ng pinakamalakas na banda kailanman. Gayunpaman, hindi maintindihan ni Tsugomi ang mga pangarap na ito, dahil ang tanging hiling niya ay ang makauwi. Gayunpaman, tinanong niya kung sino sa kanilang dalawa ang magiging pinuno ng banda, na parang hindi pa iyon naayos, hindi niya malalaman kung sino ang dapat niyang pakinggan. Hindi masyadong pinag-isipan, iminungkahi ni Musashi na si Kujiro ang maging kapitan at idinagdag na wala siyang apelyido. Ang ibang mga banda ay may mga pangalan batay sa apelyido ng kapitan, at kaya naman si Kujiro ang pinakamahusay na pagpipilian. Ikinagulat ito ni Kujiro, dahil hindi niya inaasahan na ang isang taong kasing kompetitibo ni Musashi ay basta't susuko ng ganoon kadali, na sinagot naman ni Musashi na ayos lang sa kanya basta't magkasama nilang matutupad ang kanilang pangarap. Sa kalaunan, dumating ang oras para sa subasta ng talim ng Katetsu, at dahil napakarami nito, napaisip si Musashi kung alin ang pipiliin niya. Nang sandaling iyon, isang magandang babae ang sumingit, sinabihan si Musashi na pumili ng alinman sa tingin niya ay tama dahil magkadikit ang mga talim at bushi. Sa isang tingin niya sa kanya, nabighani agad si Musashi sa babaeng iyon, na nagpakilala bilang si Mitsuru, ang pinuno ng mga panday ng banda ng Reizuji. Nena si Tsugomi sa kanyang ginawa, dahil hindi siya nag-react nang alukan siya nito ng kanyang mga plot armor. Nang malaman ni Mitsuru na ito ang unang beses nilang pumili ng talim ng Katetsu, tinawag niyang napakahalaga ang sandaling ito, dahil dito na ang isang tao ay magiging bushi. Nang opisyal na magsimula ang subasta, sinimulan ni Kujiro ang pagtingin sa iba't ibang mga opsyon habang si Musashi ay dumiretso sa pula. Kalaunan ay nakahanap si Kujiro ng isa na naiwan at nagpas siyang kunin ito. Pagkatapos nilang pumili ng kanilang mga talim, sinabihan sila ni Mitsuru na hawakan ang hawakan. Sa sandaling mahawakan ni Musashi ang talim, isang matinding enerhiya ang nagsimulang dumaloy sa kanyang katawan. Tinawag ito ni Mitsuru na bakas ng espada, sinasabing ito ay isang ritual kung saan pinipili ng talim ang master nito. Nang marinig iyon, nagpasya si Kujiro na magsimula at hinawakan ang kanyang espada, dahilan para bumilis ang kanyang pulso at lahat ng kanyang mga alaala ay kumislap sa kanyang harapan. Sa wakas, nagliwanag ang espada, kasama ang mga kumikinang na bato na lumalabas mula sa katawan ni Kujiro. Kasabay nito, natapos ang kanyang bakas ng espada at nagtagumpay siya. Binanggit ni Tsugomi na pinili siya ng espada bilang master nito at ipinaalam ni Kujiro na ngayon ay parang bahagi na ng kanyang katawan ang espada. Di nagtagal, nagsimula na ring magtagumpay ang iba, ngunit tila iba ang mga kumikinang na kulay sa paligid nila. Ipinaliwanag ni Mitsuru sa pagsasabing ang kaluluwa ng bushi ay may mga kulay, at depende sa mga kulay, maaaring gumamit ang bushi ng iba't ibang kapangyarihan.
Ang kulay ni Kujiro ay asul, na karaniwan sa mga bushi, at ang pinakabihirang kulay sa kanila ay pula. Samantala, si Musashi, na sumasailalim pa rin sa paglilitis, ay natagpuan ang sarili sa isang alaala ng kanyang pagkabata kung saan ang ama ni Kujiro ay lalong nagiging napapahirapan kaysa sa isang matanda sa araw ng paglilitis. Sa sandaling iyon, sinubukan niyang sabihin ang isang bagay kay Musashi, ngunit bago pa niya maintindihan ang ibig niyang sabihin, ang alaala ay naglaho, naiwan siya sa isang madilim na lugar. Di nagtagal, isang babae na tabla na walang balat ang nagpakita sa harap ni Musashi at niyakap siya. Ngunit nang magsimulang masiyahan si Musashi dito, nagiba ang anyo ng babae at sinabi kay Musashi na hindi niya ito kailangan. Kasunod nito, isang itim na kulay ang nakapalibot sa katawan ni Musashi. At dahil doon, natapos ang landas. Dahil alam niyang bumagsak siya sa paglilitis, nagpa siya si Musashi na subukan itong muli. Nakalulungkot, kahit gaano karaming espada ang subukan niya, nabibigo siya sa bawat pagkakataon. Sa huli, ipinaalam sa kanya ni Michiro na ang mga may itim na kulay ay sinasabing tinatanggihan ng lahat ng espada ng Katetsu. Hindi kailanman mababago ng isang tao ang kulay ng kanyang kaluluwa at kailangan niyang tanggapin ang anumang kulay na ibigay sa kanya. Dahil itim ang kulay ni Musashi, nangangahulugan ito na hindi siya kailanman maaaring gumamit ng talim ng Katetsu. Kinabukasan, napagtanto ni Musashi na maaaring hindi na niya kailanman magagawang manghuli ng mga demonyo at maaaring matapos ang kanyang pangarap. Kasunod nito, dumating sina Kujiro at Tsugomi upang aliwin siya, ngunit ang kanilang pag-uusap ay naputol ng pagpapakita ng mga demonyo. Lumabas na isang Kishan ang nagpakita at nagpapadala ng mga mas mababang demonyo upang lumikha ng kaguluhan. Nang makita ang demonyong iyon sa harap niya, nagsimulang matakot si Musashi, dahil alam niya ang katotohanan tungkol sa kanyang mga kapangyarihan sa pagkakataong ito. Nang malapit ng atakihin ng mga demonyo si Musashi, nagpakita si Kujiro upang protektahan siya at pinakawalan ang tunay na kapangyarihan ng kanyang espada. Sa ibang lugar, hinabol ng isang demonyo ang mag-ina hanggang sa mamagitan si Kujiro at hiwain ang demonyo sa kalahati, na nagligtas sa kanilang mga buhay. Sa labis na kagalakan, pareho silang nagpasalamat kay Kujiro sa pagliligtas sa kanila, na isang bagay na bago para sa kanya, dahil hindi ito nangyari noon sa lugar nila. Habang nilalabanan ng lahat ang mga demonyo, hindi maiwasan ni Musashi na manood mula sa gilid. Pagkatapos ng labanan, pinuri si Kujiro ni Michiro at ng kanyang banda. Natuwa si Musashi na makita kung gaano kasaya si Kujiro, at kasabay nito, alam niyang maaaring maiwan siya. Ngayon, oras na para tapusin ang Kishan, at sinubukan ni Kujiro na tawagin si Musashi, ngunit sinabihan siyang umalis nang hindi siya kasama. Nang umalis ang lahat, nadismaya si Musashi, iniisip kung paano siya kailangang makahanap ng paraan para lumaban. Bigla niyang naalala ang espadang ginamit niya kaninang umaga, na nagbigay daan sa kanya na gumamit ng mga kapangyarihan. Habang abala siya sa pag-iisip tungkol doon, nagpakita ang lalaki mula kanina at binanggit na pareho silang dalawa. Habang ipinapakita ang kanyang mga itim na kristal, nakilala siya ni Musashi bilang ang parehong lalaki na nagpahiram sa kanya ng talim ng Katetsu kaninang umaga. Pagkatapos ay nagsimula siyang umiyak, ikinukwento kung gaano siya kasaya na natagpuan ito. Naguguluhan, napaisip si Musashi kung ano ang sinasabi niya at nasabihan na kinakausap niya talaga ang nasa loob niya, or sa madaling salita, ang mga itim na bato. Nagpatuloy ang lalaking nagngangalang Shiro sa pagsasabing siya ay kapareho ni Musashi at iniwan sa alikabok ng mga taong may parehong pangarap dahil hindi niya kayang lumaban ng mag-isa. Nang tanungin niya kung nais ni Musashi na lumakas at makahabol sa iba, sumang-ayon siya, at nagtatanong kung paano siya lalakas. Binanggit ni Shiro na ang kailangan lang niyang gawin ay tanggapin ang mga itim na bato. At nang dumating ang dilim sa kanya habang nasa paglilitis, mas mabuting isuko na lang niya ang kanyang sarili. Dahil sa kuryosidad, tinanong ni Musashi kung gaano siya kalakas sa ganitong paraan, na nag-udyok kay Shiro na ilabas ang kanyang espada at gumawa ng isang higanteng cube gamit ito. Pagkatapos nito, hiniwa niya ang cube, na nag-iwan ng isang malalim na hukay. Dahil dito, ibinigay ni Shiro sa kanya ang pulang espada at sinabihan siyang tahakin ang bakas ng espada upang sa wakas ay maging isang talim ng Keitetsu siya. Naguguluhan,
Tinanong ni Musashi ang ibig niyang sabihin at sinabihan siya ni Shiro na siya ay magiging isang talim ng Keitecho, na nagpapaalala sa kanya kung gaano kalakas ang isa sa mga talim na ito. Nang subukang makipagtalo si Musashi sa kanya, binanggit ni Shiro na gusto ni Musashi na maging pinakamalakas, kaya wala nang pagkakaiba kung siya ay isang tao or isang espada. Gaya ng inaasahan, tuwirang tumanggi si Musashi, na sinasabing hindi siya makakalaban kasama ni Kojiro at Tsugomi sa ganitong paraan. Gayunpaman, nakaisip din si Shiro ng solusyon para doon, na iminungkahi na gawing material para sa espada ang kanyang mga kaibigan, para manatili silang tatlo. Naiinis, sinugod siya ni Musashi, ngunit umiwas si Shiro at itinulak si Musashi sa loob ng hukay, at kalaunan ay inihagis din ang pulang espada sa loob. Samantala, naabutan ni Tsugomi si Kojiro, at tinanong kung bakit siya nagalit tungkol dito at kung magandang ideya ba na iwan si Musashi. Sumagot si Kojiro sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na ayos lang, dahil wala silang magagawa para sa kanya sa anumang paraan. Dahil doon, nagpasya siyang tumungo sa kitchen at hintayin si Musashi na makabangon muli. Gayunpaman, medyo nag-aalala si Tsugomi kung kaya ba ni Musashi, dahil ang mga taong may itim na kaluluwa ay hindi kailanman maaaring gumamit ng mga talim ng Keitecho. Dahil sa pag-iisip kung gaano ito kabihira, napaisip siya kung sino talaga si Musashi. Bukod dito, nagsimula siyang maniwala na maaaring nagmana si Musashi ng isang kamangha-manghang kapangyarihan at nais niyang sabihin sa kanya ni Kojiro ang mga detalye. Dahil wala ng ibang pagpipilian, sinimulan niya ang kwento ng may kaunting suspense, para lamang mabunyag na siya ay nagmula sa isang ordinaryong pamilya ng mga magsasaka. Nadismaya, tinanong niya kung ginugulo ba siya nito, ngunit tiniyak sa kanya ni Kojiro na iyon ang totoo. Ipinaliwanag pa niya na siya ay nagmula sa pamilya ng Bushi, na nangangahulugang kailangan niyang lumayo sa lahat. Ngunit si Musashi ay isang kakaibang bata na lumapit sa kanya at tinatrato si Kojiro tulad ng ibang tao. Ang pagkakaroon ng isang tunay na kaibigan ay nagpasaya kay Kojiro ng higit pa sa kanyang inaakala. At salamat kay Musashi, ang kanyang buhay ay hindi isang bangungot. Nang marinig ito, tinanong ni Tsugomi kung bakit hindi siya kinamuhian ni Musashi samantalang ang buong bayan ay kinamuhian siya. Naniniwala si Kojiro na ito ay dahil sa kanyang mga magulang, dahil tulad niya, medyo kakaiba rin sila at tinatrato si Kojiro at ang kanyang ama ng may paggalang. Sa ibang lugar, ang assistant ni Shiro na si Nanao, ay bumalik na may dalang manok para sa tanghalian at nalaman kung paano itinapon si Musashi sa hukay. Medyo ikinadismaya niya ito, dahil siya lang ang naging mabait sa kanya. Pagkatapos ay tinawag ni Nanao si Shiro na isang baliw na lalaki, na tame time lamang sa mga talim ng Keitecho. Ngayon, natagpuan na niya ang kanyang diyosa sa loob ni Musashi, ang diyosa ng obsidian na matagal na niyang hinahanap. Sa kabilang banda, matagal nang nahuhulog si Musashi at nagpasya na huwag umatras ng walang laban. Mabuti na lang at napansin niya ang pulang espada, at matapos itong hawakan, itinutok niya ito sa mga dingding ng hukay, para bumagal. Ngunit tulad ng dati, nagsimulang magpakita ang mga itim na kristal mula sa kanyang katawan, na nag-iwan kay Musashi ng pagpipilian na bitawan ang kanyang espada at mahulog sa tinunaw na lava or sumuko at maging isang espada. Matapos halos mawalan ng malay, pilit na ginaising ni Musashi ang sarili at sinubukang umakyat sa pader gamit ang mga itim na bato. Biglang may nagsalita sa loob niya, sinasabing hindi niya iyon maaaring payagan. Kasunod nito, binalot ng mga bato ang kanyang katawan, dahilan para mahulog si Musashi sa lava. Muli, natagpuan ni Musashi ang kanyang sarili na nakatayo sa harap ng babae. At nang subukan niyang lumabas, binanggit ng babae na haadlang lamang siya sa daan ng kanyang mga kaibigan. Gayunpaman, nang tumanggi pa rin siyang makinig, muling naging halimaw ang babae, sinabi kay Musashi na nangyari na ito dati. Kasunod nito, nagising siya sa isa sa kanyang mga alaala noong bata pa siya pagkatapos pumanaw ang kanyang mga magulang. Walang gustong tumanggap sa anak ng isang mag-asawang mapanglait, at maraming kamag-anak ang tumangging managot hanggat hindi pumayag ang isa sa kanila, kung mananatili lamang siyang mahina at hindi gaanong makakakuha ng atensyon hanggat maaari. Sa una, sumang-ayon si Musashi at pagkatapos ay tinanong kung ano ang masama sa pakikipagkaibigan kay Kojiro at sa kanyang ama. Dahil dito, isa sa mga kamag-anak niya ang sumuntok sa mukha, na nagpaisip kay Musashi na mas mabuting huwag pag-usapan si Kojiro sa harap ng iba.
Gayunpaman, nagsimula siyang manatili sa kanila. At isang araw, napansin niya na nag-iwan ng tanghalian ang kanyang tiyuhin sa bahay. Nang hindi masyadong nag-isip, tumakbo siya sa bukid para bigyan ng tanghalian ang kanyang tiyuhin. Nagresulta ito sa pangungot siya ng iba sa kanyang tiyuhin dahil sa pag-aalaga kay Mosashi, na naging dahilan upang palayasin ng kanyang mga kamag-anak si Mosashi sa kanilang bahay. Dahil wala nang ibang mapupuntahan, naglibot-libot si Mosashi sa mga kalye, iniisip kung paano ang kanyang kasalukuyang sitwasyon ay hindi naiiba sa pagiging sawi. Dahil alam niyang nagmamalasakit sa kanya si Kujiro at ang kanyang ama, nagsimula siyang gustong makipagkita sa kanila. Hanggang sa hindi inaasahan, isang babae ang lumapit kay Mosashi, sinabihan siyang magbato ng bato sa ama ni Kujiro, na naglalakad sa kalye, na nagsasabing maaaring makatulong si Mosashi sa ganitong paraan. Naipit siya ng lahat ng nag-uutos sa kanya na gawin ito hanggang sa kalaunan ay ibato niya ang bato sa ama ni Kujiro. Sa kasalukuyan, sinabi ng Diyosa kay Mosashi na itinapon niya ang batong iyon dahil handa siyang gawin ang lahat para maramdaman na kailangan siya. Dahil dito, nagtatanong siya kung tunay ba ang kagustuhan niyang maging bushi or isa lamang itong dahilan para makasama ang kanyang mga kaibigan. Panghuli, sinabi niya na ang pagiging bushi ay hindi naiiba sa kanya sa batong itinapon niya noong araw na iyon, kaya naman ang isang katulad niya ay hindi kailanman makakagamit ng talim ng keitetsu. Kung lalabas at lalaban si Mosashi, maaaring mabihag din ang Diyosa, kaya naman iminungkahi niya na manatiling magkasama, magtago, at huwag makisali sa digmaan sa pagitan ng bushi at ng mga demonyo. Kasabay nito, nakarating sina Kujiro at ang iba pa sa Kishan, para lamang masaksihan ito na nakahiga sa lupa at nawawala ang ulo. Naniniwala si Tsugomi na buhay pa ito dahil kapag nasawi ang mga demonyo, nagiging keitetsu sila. At dahil wala ang isang ito, dapat ay buo pa rin ang sungay nito. Gayunpaman, nagpa siya si Kujiro na hanapin ang kahinaan ng Kishan mula kay Mosashi nang bumalik siya, hindi alam na ang kanyang kasama ay naging kristal na bato na. Biglang nagpakita si Shiro sa ibabaw ng katawan ng Kishan, na nagsasabing siya ang tumalo sa Kishan. Pagkatapos ay bumaba siya at naglakad patungo kay Kujiro, ngunit pinigilan ng iba. Nang utusan ng isa sa mga bushi si Shiro na sabihin sa kanya kung nasaan ang ulo upang makuha nila ang gantimpala para sa kanilang banda, siya, kasama ang lahat ng kanyang mga kasama, ay hiniwa sa kalahati ni Shiro. Pagkatapos ay sinabi niya ang kanyang misyon, na nakawin ang kanilang mga talim ng keitetsu. Nang marinig ito, nakilala ng mga bushi si Shiro bilang isa sa mga mangangaso ng espada at nagsagawa ng isang pakikipagtulungang pag-atake sa kanya. Ngunit nang hindi gaanong nagsikap, madali niyang napigilan ang kanilang mga pag-atake, at agad na naharap ang karamihan sa mga bushi. Nang makita ito, naunawaan ng lahat na hindi siya isang ordinaryong mangangaso ng espada. At hindi sinasadyang tinawag ni Tsugomi ang pangalan ni Kujiro, na nagpaalam kay Shiro na siya ay kaibigan ni Mosashi. Ito ang nagudyok kay Shiro na maglakad patungo kay Kujiro, na ipinaalam sa kanya na si Mosashi ay naging isang talim na keitetsu na at ngayon ay naghihintay sa kanya, na nagmumungkahi na gawin din niya ito sa kanya. Samantala, sinabihan si Mosashi ng Diyosa na siya ay naging itim na bato, kaya maaari siyang magtago at manatili rito magpakailanman. Nang sandaling iyon, napansin niya ang isang berdeng kristal na patungo sa kanila at napagtanto niyang tapos na ito, dahil malapit na silang mahuli. Ang berdeng kristal na iyon ay bumalot sa itim na bato at hinayla palabas si Mosashi. Pagkalabas niya, nagawa niyang makalabas mula sa itim na bato at nilapitan siya ni Nanao, na nagulat nang makita siyang buhay pa. Lumabas na ang paghila sa kanya ay isang pagkakamali dahil hinayla siya ni Nanao palabas ng hukay bago pa siya tuluyang naging itim na bato. Ipinaalala nito kay Mosashi na hinabol ni Shiro ang kanyang mga kaibigan at tumakbo upang iligtas sila ng walang pag-aaksaya ng isang segundo. Sa daan, naalala niya ang sinabi ng Diyosa na ang pagiging bushi ay isang dahilan para makasama niya ang kanyang mga kaibigan at iniisip na ang pagiging bushi ay higit pa roon ang kahulugan para sa kanya. Noong nakaraan, binisita ni Mosashi ang bahay ni Kujiro at humingi ng tawad sa paghagis ng bato. Pinapasok ng kanyang ama si Mosashi sa loob ng bahay at sinabihan itong huwag mag-alala tungkol sa nangyari, dahil nasa mahirap siyang kalagayan. Bukod pa rito, binanggit niya na si Kujiro ay tinatrato rin ng buong bayan, tulad ng pagtrato kay Mosashi noong panahong iyon. Nang malapit na siyang mawalan ng malay,
nagpakita si Musashi at iniligtas siya. Nang makita iyon, mas lalong ikinatuwa ng ama ni Kujiro ang nangyari, at sa pamamagitan lamang ng kanyang presensya, nagawa ni Musashi na mailigtas ang puso ng dalawang tao ng sabay-sabay. Ito ang dahilan kung bakit naniniwala ang magulang ni Kujiro na si Musashi ay hindi walang silbi at pinayuhan siyang magpatuloy sa buhay. Ang pagkarinig sa mga salitang ito ay nagpaiyak kay Musashi, at mula sa araw na iyon, nagsimula siyang mamuhay kasama si Kujiro at ang kanyang ama. Dahil ang ama ni Kujiro ay isang bushi na pumipigil sa kaluluwa ni Musashi na masawi, gusto na niyang sundin ang parehong landas. Sa ibang lugar, patuloy na pinupuksa ni Shiro ang lahat ng mga bushi, sinasabihan silang tumigil sa pagtakbo, habang ang mga kaluluwa ng mga duwag ay nagiging mapurol na basura ng bakal. Pansamantala, nagpasya siyang puntiryahin ang mga kaibigan ni Musashi. At nang makitang hinahabol siya nito, tumakbo si Kujiro sa kabilang direksyon upang makatakas ang iba. Matapos makarating sa isang dead end, napilitan si Kujiro na bunutin ang kanyang espada at magpaputok ng atake kay Shiro. Pero hindi naman nasaktan si Shiro sa kanyang mga atake. At nang makalapit, hinawakan niya si Kujiro sa mukha, sinasabing ang mga kaluluwa ng matatapang ay may magandang kulay. Kasabay nito, malapit na niyang wakasan ang buhay ni Kujiro, ngunit huminto siya at hinayaan siyang umalis matapos masaksihan ang pagpapakita ni Musashi. Bilang panimula, naglakad siya papunta kay Kujiro at sa iba pa, na nagtanong kung maaari na ba niyang gamitin ang mga talim ng Keitetsu ngayon. Tumanggi si Musashi, sinasabing hindi niya makukuha ang liwanag, ngunit hindi rin lumalabas ang mga itim na kristal nang kumuha siya ng isa. Narinig ito, napagtanto ni Shiro na hindi siya tinanggap or tinanggihan ng talim. Di nagtagal, bumalik din si Nanao, sinabi kay Shiro na aksidente niya siyang nailabas ng maaga. Nagpasya siyang patawarin siya dahil mas interesante na ngayon ang mga bagay-bagay. Habang si Musashi ay nasa kalagitnaan na ng pagkakadikit sa itim na bato, ibig sabihin kung aatakihin nila siya ngayon, ang Diyosa sa loob ang magbibigay ng kanyang hatol. Habang papasok ang dalawa sa battle mode, nagtataka si Kujiro kung ano ang kanilang problema at sinabihan siya ni Musashi na hinahabol nila siya. Naguguluhan, tinanong ni Sugumi kung bakit siya pumunta rito kahit alam niya ito, na sinagot ni Musashi sa pagsasabing pumunta siya dahil nasa problema ang kanyang mga kaibigan, na nagpapaalala kay Kujiro kung paano dapat lumaban ng magkasama ang bushi. Nag-aalala pa rin, nakipagtalo si Sugumi sa pagsasabing masyadong malakas sila, dahilan para ipaalala ni Kujiro sa kanya na kung tatakas sila, maaaring may masaktan sa proseso. Bukod pa rito, dahil alam niyang isa ring bushi si Shiro, naniniwala si Kujiro na magiging mahirap ang tumakas kapag nag-uusap sila tungkol sa pagbuo ng pinakamalakas na bushi band. Samantala, naghanda si Nanao na harapin muna sila at binasag ang kanyang wand, gumawa ng 7 talim mula rito. Dahil doon, ipinadala niya ang lahat ng 7 talim patungo sa kanila. At habang hinaharangan sila, inakala ni Musashi na kaya niya itong labanan kahit walang talim ng Keitetsu, dahil hindi naman ito demonyo. Gayunpaman, para mapalapit ang distansya sa pagitan nila ni Nanao, ginamit ni Musashi ang bundok bilang tirador at inihagis ang sarili sa kanya. Ngunit nang aatake na sana siya, ipinagtanggol ni Nanao ang sarili gamit ang kanyang mga espada, dahilan para bumagsak ito. Pagkatapos ng pagtatangkang ito, napagtanto ni Musashi na hindi nila maaabot si Nanao dahil sa 7 talim nito at iminungkahi niyang harapin muna ang mga talim. Sumang-ayon si Kujiro kay Musashi at nakaisip ng plano para isagawa ang estratehiyang ito. Nang mapansin ang kanilang pag-uugali, inakala rin ni Nanao na may ginagawa silang pakana. At nang tanungin ni Shiro kung kailangan niya ng tulong, tumanggi si Nanao, at hiniling na manatili siya. Noong una, inisip niya na ang kanilang estratehiya ay ang habulin siya agad. Ngunit hindi iyon gagana, dahil mayroon siyang 7 talim, kaya 7 laban sa 3. Ngunit laking gulat niya nang maghiwalay sila at tumakbo palayo habang iniiwan si Kujiro. Sa pag-aakalang si Kujiro ay decoy lamang para makatakas ang kanyang mga kaibigan, naalala ni Nanao na hindi niya maaaring hayaang makatakas si Musashi at ipinadala ang kanyang mga espada patungo sa kanya. Sa una, inakala ni Nanao na nakuha niya siya, ngunit nasaksihan lamang ni Sugumi na hawak ang kanyang mga espada gamit ang kanyang mga lubid, na nagligtas kay Musashi mula sa pagkalito. Gamit ang pagkakataong ito,
Tumalon si Musashi sa ere at hiniwa ang mga piraso ng kanyang wand, na nagsira sa mga espadang kanyang nilikha. Nang makitang gumana ang plano, nagdiwang si Tsugomi, na sinasabing nasalo niya ang talim dahil wala sa mga ito ang nakatutok sa kanya. Gayunpaman, tila hindi humanga si Nanaw, dahil isa lamang sa 7 espada ang nasira. Ngunit iba ang natuklasan ni Shiro, nang sa huli ay pumasok siya sa larangan ng digmaan. Nang makita ito, halos gawing pancake ng tatlo ang kanilang mga sarili, alam kung gaano kahirap harapin silang dalawa ng sabay-sabay.